Magandang umaga po, Miss Rhea. Yes po, Ano magandang po? umaga din po. Yes po. Opo, ma'am, ano po ba yung update natin dito sa mga weather system na binabantayan po natin ngayon? Yes po, so tama po kayo. Currently, may binabantayan po tayong low pressure area na nasa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Although sa ngayon po yung dalawang low pressure area ay nananatili pa rin mababa yung tsansa na magiging isang ganap na bagyo. Although yung concern po natin as of the moment is yung LPA na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita po natin dito sa satellite image, nagiging maulan na po or nakakaranas na po ng malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Kabisayaan, ilang bahagi po ng Bicol Region as well as Mindanao. So pinag-iingat po yung ating mga kababayan dyan dahil posibleng-posible po yung mga pagbaha as well as landslides dulot nitong binabantayan natin na low pressure area. Opo, Ma'am Rhea, in the next 2 or 3 days, ano po ang expect natin dito sa paggalaw dito pong LPA na mas malapit po sa ating bansa? Yes po. So sa low pressure area po na binabantayan natin, so inaasahan po natin patuloy pa rin yung epekto nito or magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Kabisayaan. So dalawa po yung scenario natin, either mag-recurve po ito papalayo ng ating bansa or tatawid po ito sa may Visayas. And yung areas po ng Visayas makakaranas po ng mga pag-ulan hanggang sa darating na Monday. So, improving weather conditions naman po tayo pagdating sa Mindanao sa darating na Tuesday onwards. So, mostly Visayas area as well as portions din po ng Bicol Region. Asahan pa rin po natin yung mga pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw. Alright, maraming salamat, Miss Rhea Torres, live mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center.